Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating Senator Francis Tolentino binan sa mainland China, Hong Kong at Macau. Arnolfo Teves lumabas na ng ospital, arraignment na reset sa July 14. Paghahain ng mga panukalang batas nagsimula na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagbabawal na ng China na makapasok si dating Senator Francis Tolentino sa mainland China dahil sa mga umano'y egregious conduct nito sa mga isyong may kinalaman sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry spokesperson isang araw mula nang matapos ang termino ni Tolentino bilang senador. Binigyang diin ng tagapagsalita na ipagtatanggol ng Chinese government ang kanilang soberanya, seguridad at development interests sa kabila ng mga pahayag mula sa mga anilay anti-China ng mga politiko sa Pilipinas. Samantala, itinuring namang badge of honor ni Tolentino ang sanksyon na ipinataw sa kanya na anyay testament sa kanyang paninindigang protektahan ang pambansang interes at dignidad ng mga Pilipino. Noong nakaupo pa ito sa Senado, si Tolentino ang nagsulong sa Philippine Maritime Zones Act. Naging kontrobersyal din ang pahayag niyang embedded sa byurokrasya ng bansa ang mga espiya ng China. Lumabas na mula sa Philippine General Hospital o PGH ngayong July 1 si dating kongresista Arnolfo Teves Jr. matapos mabigyan ng clearance ng mga doktor. Ayon sa kanyang abogado na si Ferdinand Topacio, bagamat may pananakit pa rin sa tiyan, voluntaryo nang bumalik si Teves sa selda ng Bureau of Jail Management and Penology Annex 2 upang patigilin ang mga alegasyong pinipeke niya ang karamdaman. Mananatili siyang under medical watch habang nakakulong. Samantala, ipinagpaliban ng Manila Regional Trial Court o RTC Branch 12 ang kanyang arraignment at pre-trial kaugnay ng multiple murder case dahil sa kalagayang pangkalusugan. Nakatakda ang pagdinig sa July 14 sa pamamagitan ng video conference. Nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagkamatay ni Governor Roel De Gamo at iba pa sa Pamplona Massacre noong 2023. Nagsimula kahapon June 30 ang paghahain ng mga panukalang batas sa 20th Congress ng ilang kinatawan na personal na nagtungo sa South Wing Lobby ng Batasan Complex sa House of Representatives sa Quezon City. Kabilang sa mga unang naghain ng panukala sina Speaker Martin Romualdez, Representatives Nico Raul Daza, Leandro Legarda Leviste, Jaime Fresnedi, Ernesto Dionisio Jr., Raymond Adrian Salceda, Jordan Jesus Romualdo, Bernadette Barbers, Ramon Jolo Revilla III, Raymond Democrito Mendoza, Elijah San Fernando at JC Abalos. Samantala, nagtapos na rin ang unang batch ng 41 kongresista sa Executive Course on Legislation ng Kamara. Sa 3 araw na programa ay nagkaroon ng mga lecture, talakayan at mock legislative sessions. Layunin ng programa na hasain ang kaalaman ng mga baguhan at bumabalik na mambabatas sa proseso ng paggawa ng batas at pagbabalangkas ng makabuluhang polisiya. Ang susunod na batch ng kurso ay magaganap sa July 7 to 9, 2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.